Okay, let's So go. welcome back to the channel mga idol at ngayon ay meron naman tayong panibagong motor review. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang Tesla Model Y 2025. So let's begin! Okay mga idol, welcome back to our channel. So, bago tayo magsimula, dapat muna bigyan nyo to ng like at saka mag-comment yan sa baba kung saan kayo nanonood. At tapos, please click that subscribe button sa baba po. Free po yan. So, para matulungan nyo po kami para rumami tayo dito sa ating channel. So, ngayon, andito tayo sa Calibunga International Airport. So, gagawi tayo ng Manila. Panoorin nyo hanggang dulo para malalaman nyo kung anong pupuntahan natin sa Manila. Ang time check, it's 9:48 ng umaga. Okay mga idol, ito tayo. So, 10:53 ng umaga. Boarding time. Ang pag-uusapan natin ay ang specs, features at saka yung presyo nito dito sa Pilipinas. So isang napakabagong modelo ng sasakyan, futuristic, at ito pala ay nakuha sa isang Cybertruck and Cybercab concept. So far sa nakita kong sasakyan at nagpag-review natin, ito yung pinaka malinis, makinis at minimalist na modelo ng sasakyan. So una guys, pag-uusapan natin yung ito sa labas na features ng sasakyan na ito. So kung makikita natin yung kanyang headlight dito po at naka-integrate din dito yung kanyang signal light. So straight po yan hanggang doon. So ito yung nagiging park light na po niya, no? LED po yan. And then dito po sa baba meron tayong camera. Yan, for that one of the cameras sa buong sasakyan na to. Kahit sa side meron din ito, mamaya ipakita ko rin sa inyo para meron siyang 360 views. So yun, napakasimple. Kung makita ninyo yung mga hard line dito sa gilid that creates the aerodynamic features ng sasakyan na ito. So dito sa gilid may nakita tayo dito na isa din sa mga aerodynamic features ng sasakyan nito na tatagos at may butas dun sa dulo. So sa kabila, so tatagos na doon yung hangin. So napakaganda. So mapunta naman tayo dito sa side na view ng sasakyan na ito mga idol. So kapansin-pansin talaga yung mga hard lines na yan. Kita mo yan, tuloy-tuloy hanggang dulo. Tapos dito rin sa baba, meron din siya. So talagang tinutukan ito ng manufacturer ni Tesla yung paggawa ng yung features talaga na aerodynamic siya. Kasi yun nga, meron tong top speed na 201 kilometers per hour. Tapos isa ko pa napapansin dito mga lods is kahit dito may aerodynamic din na hardline yan. Yan, sa kanyang side mirror. Papansin nyo dun hula sa harap, paakyat sa taas yun hanggang dun sa puwet ng sasakyan na to, meron siya dito nga built-in spoiler na kagad yun to add its sporty features ng sasakyan na to. So isa pa napansin natin, napakalaki ng sunroof na to mga idol. Kung mapapansin natin dito, yan, so buong ano talaga is yung bubong niya is naka sunroof. So baka mag-worry kayo din about ultraviolet rays. Meron po yung built-in din na protection for ultraviolet rays. So talagang napaka high pitch. At yung sporty looks din yung yung window nito, yung bintana. Yan. At meron ako napapansin dito sa gitna. Meron tong side camera. Ayan. So mamaya pag-uusapan natin yung mga safety features
ng Tesla Model Y 2025. Components of an electric car is essential to understand how electric car works. There are 6 key components, which includes charger port and onboard charger, traction battery pack, inverters, electric traction motors, electric powertrain, and heat pump system. Now, let's understand the importance and functioning of each of these key components. Starting with charger port and onboard charger, it connects external charging station to the vehicle. An electric vehicle's charge port allows the battery pack to receive energy from an external power source, more commonly known as a charging station. Charging occurs when an electric supply equipment is plugged into an EV's charge port at a home or commercial charging station. External charging source could be alternating current or direct current based on the type of charger. An onboard charger is a power electronics device in electric vehicles that converts AC power from external sources, such as residential outlets, to DC power to charge the vehicle's battery pack. The onboard charger communicates with the internal vehicle controller and external charging station to determine the proper amount of current or power flow. Next up, traction battery pack. Traction battery pack. An electric vehicle's traction battery pack's main function is to store energy gathered from the grid received by a charger port during charging. This stored energy is then used to power the vehicle's electric motors and all other electrical components. Almost all EVs on the road today utilize lithium-ion batteries within their traction battery pack, as they have one of the highest energy densities of any battery available. Lithium-ion batteries also produce larger currents and require little maintenance compared to other battery types. Some EVs also feature an auxiliary battery that strictly powers vehicle accessories rather than drawing from the traction battery pack to power all components. A battery pack is the most expensive part in an electric vehicle. Battery packs are made of multiple, smaller sections called battery modules or subpacks. These modules include a smaller number of cells connected in series and parallel. They are usually at a lower voltage, which is safe for handling. Modules facilitate servicing when only a few cells are defective, and if they can be replaced without replacing the entire battery. Battery pack is a complex system made of a wide range of components such as cells and connectors, battery management system, thermal management system, and communication system. Next up, inverter. Electric vehicle inverters change the battery pack's flow of electrons from a direct current into an alternating current, which is then used to power the electric traction motor. Because lithium-ion batteries can only accept DC power, and electric traction motors require AC power to function, inverters are necessary components for EVs. Inverters are also used to control the frequency of the AC power being sent to the electric motors, so they play a direct role in controlling an electric car's speed. Next up, electric traction motors. Receiving electricity from the inverter, the electric traction motor provides the power that makes an electric vehicle move. Electric traction motors are commonly powered by an alternating current, as this type of motor is more efficient and reliable than a DC motor. When AC electrons reach the motor via the inverter, they generate a rotating magnetic field that causes the motor to turn. Electric traction motors are highly efficient and powerful, as they do not feature multiple gears to shift between like an internal combustion engine. Power from the pedal to the engine is almost immediate. Next key component is electric powertrain. An electric vehicle's powertrain encompasses the entire high-voltage electrical system that allows the vehicle to operate. An electric powertrain is commonly made up of an inverter, electric traction motor, reduction drive, and the traction battery. These electric powertrains are lightweight, compact, and provide very little vibration with instant torque. Many inverters in electric powertrains can even recover displaced energy during deceleration. This process is known as regeneration, transferring unused AC power during braking into DC power that can be stored back in the battery pack. With instant torque, long-distance range, and responsive handling, the all-electric car gives you instant acceleration and exhilaration. Also, electric cars are generally quieter than gas cars, but they do produce some noise.
The noise produced by electric cars is largely due to the electric motor, whereas gas cars produce noise through the combustion process and exhaust system. Reducing noise pollution is an important goal, and electric cars have the potential to help achieve it. Another important component of electric cars is heat pumps. Heat pumps help EVs overcome their inherent limitation concerning heating. Internal combustion engine vehicles can use the profuse amount of heat energy produced by the powertrain to heat the cabin. EVs' electric motors, on the other hand, do not alone produce enough heat for heating, so EVs must extract the electric energy from the battery for the heating purpose. This, consequently, leads to a significant reduction in range during winter. But with the innovative heat pump technology, efficient heating system that manages to preserve their normal range during winter. So there you have it, the fascinating world of electric cars unveiled. From electric motors to cutting-edge battery tech, these vehicles are reshaping the future of transportation. A few moments later. Okay mga idol, so dito tingnan natin, tapos yun mag-open sa kanya at may ilaw dito sa baba mga lods. Astig. Diyan sa left side na may green, yan yung tinatouch niya kung magpa-reverse at saka mag-forward, ayun. Tapos mag-park din. Diyan lang siya nagka-touch. So dito na tayo sa loob mga lods. So makita niyo yung illumination light na yan na blue. Tapos so magpapatuloy tayo sa dito naman. Pag-uusapan natin ngayon mga idol is yung ano natin, yung interior. So mga idol, andito tayo ngayon sa actually papunta tayo sa isang charging station. So kung makikita niyan, ayan, dito tayo. So meron siya doong 360 na naka black and white lang, yan. Tapos ito yung sa likuran na camera natin. Yan. Ngayon kasi gabi, hindi ko mamaya pagpunta natin doon sa charging station is i-discuss ko sa inyo kung anong meron dito sa loob. No? Kung bakit masabi ko sa inyo kanina sa intro na isa siyang napaka-minimalist na nakita kong sasakyan. No? So tuloy tayo mga lads. Andito tayo nagbabaybay sa isang magandang lugar. Yan. Dito tayo sa reclamation ano? Entertainment City. Ito yung parking area ng MOA. Hindi. Ano pa to? Soler. Soler. Oh, tapos Landers. Parkal Mall. Laki pala ng Soler na to. Yan yung MOA sa... Yun yung mall sa dulo. Yun yung bagong mall. Parkal. Parking area ba yun ang MOA sa taas? Yan. Opo. Backing off tayo mga idol. Yun. So andito na tayo sa pupuntahan natin. Mag-charge na tayo. Charging station ng Tesla mga idol. Sa likod merong kapatid niya. Yun o, nagta-charge. So yun ang gagawin natin ngayon. Papakita namin sa inyo paano i-charge ito. Ayun, park na siya. So lahat ng controls ng Tesla is nandito, lahat naka-integrate sa 15-inch na screen na to. Ayan. So ilaw dito sa baba. Yung pedal natin. Okay. Bababa tayo. Pinindot lang natin doon. Sumpaan natin. So, ganun.
makapal yung parang dalawa yung ano, yung window dito mga idol, dalawa siya. Yan yung charging ano niya, Tesla. So yun, ita-charge natin kasi 8% na lang battery nitong si Tesla. So ang gagawin natin is push lang. Oh. Ayun. So may key dito yan. Tapos kunin natin to. Oh, yan. And then, so yan lang natin, dalawa yan, i-shoot natin doon sa butas. Yan na yun. Nag-blink. Charging. Yan, green na. Charge na yan. Tapos ayun. Makikita nyo mga loads. Yung 8%, 35 minutes time balancing. So, possibly ma-fully charge yan ng supercharger ng 35 minutes. Oh, yan, 35 minutes tama. So, ang tawag pala dito mga loads is ito yung supercharger ni Tesla. Ayan. So, lahat. Dito tayo sa MOA mga idol. Yan. So, meron ditong charging center ng or supercharger ng Tesla. So, dito naman tayo mga loads sa front seat ng Tesla. So, dito tayo sa driver seat. So, dito yan, ito black sa taas, no? Leather siya. Ganon din dito. Leather na premium leather ang ginamit. Ayan, maganda yung stitches niya. Ganon din. Dito gray na hard plastic siya. So, ang kinagandaan, may ilaw dito sa baba mga lods. Yan. May ilaw siya. So, yung mga gamit mo dyan is makikita mo. So dito, yan yung pedal. Dito tayo upo. Yan yung pedal niya. Dalawa sa baba. And then ang isang ma-observe natin dito sa harap is yun. Dito sa, wala tayong makikita na yung mga conventional na mga sasakyan because this is an electric vehicle. So wala tayo dyan mga dashboard na makita, mga meters or speedometer, yung mga dashboard natin wala. So talagang napaka-minimalist ng sasakyan na to. Lahat to ay integrated dito sa kanyang 15-inch na monitor. Yan. So dito lahat ng mga features niya. And then sa manobela niya mga idol, ganyan na, napaka-sporty ng datingan ng manobela niya. So yung control dito mayroong control dito sa sound sa stereo niya. Tapos dito sa kabila controls din sa mga ilaw pag open ng door. At yun, dito yung sa torn niya. Ito yung katulad din sa ibang mga sasakyan. So ito yung turn lever para mag liko siya. Pagdating naman dito sa center console, wala tayong makikita dito. As you can see, wala tayong makikita mga shift lever dito. Wala. Napakalinis mga lods. Ito yung pinakamalinis at makinis at minimalist. Yun. So ito yung center console. Yan, napakalaki, malalim. Yan. Tapos dito is ilagay natin yan dyan. So pwede natin yan buksan. Yan, malalim. May maraming laman. So yan. Yan yung cup holder. Kung meron kang ilalagay ng mga tubig o ano man dyan na kailangan mong i-consume. So pag isara natin to, simple lang, ganun mo lang at ganun din. Yan. Dito sa seat ng front seat sa passenger side, kung makikita mo, same din with the driver seat, is napaka-slick ng kanyang or simple lang yung kanyang head dito. And then
yung gusto ko rito yung pagkagawa ng design ng yung sandalan, yung boulders dito sa gilid which secure your body both sides. So hindi ka kung ano man na hindi siya masyado makalampag, so napaka-relax mo dahil yung likod mo, yung gilid mo is nakalock dito sa mismo sa seat. Napaka-comfortable nito mga idol kasi maganda yung leather na ginamit dito. Napaka-kinis. Yan. Napaka-premium ng pagkagawa mga lods. So at saka yung legroom, ayan. So ito meron dito din na mabubuksan natin yan, pero dito lahat yan ma-press natin, mabubuksan sa loob. Yan. So meron din itong kanyang sun visor. So meron din tayo ditong vanity mirror. Yan. So umiilaw siya pag gabi. Pwede rin sara. Pwede rin tong iganon sa gilid. Tapos i-extend pa. Yan. Para hindi ka mailawan. Ganon din sa passenger side. Yan. Meron ka, may vanity mirror din dito mga lods. Yan. Ang kinagandahan, pag gabi yan, umiilaw siya. So, very functional in terms of functionality. Ito is ang pinakamagandang nakita ko. Yan, ganun din. Okay. Yun. Open Ito. trunk. Yan. Sige. Yun, open trunk tayo mga lods. Yun, nagbukas sa likod. So, ganun. So, punta tayo din sa likuran. So, ayan. Nagbukas yung trunk dahil doon sa mismo sa 15-inch na yun na touchscreen. So, dito meron tong 2,138 liters na space compartment. So, dito tayo sa likuran mga idol. Yan. So, pwede natin to i-fold. Kung i-maximize natin to, kung gusto natin mga idol i-maximize yung space dito sa likod na yan, i-press mo lang dito sa gilid, yun, automatic siya na magpo-fold. Yan. Ito pa rin isa. Yan din. Galing, ganda. So napakalapad din yan mga idol. Dami ka na maglalagay dito kahit ano. So kung ibalik natin, ganun din. Yan. Yan na yung button dito sa side. Ayan na. So pag isara natin is ipipress natin yung ipipress natin to. Yan. Ayos, galing. Ganda. So sa wheels niya, napakalaki, 19-inch, pero may cover for the extra aerodynamic features ng sasakyan na to. So napaka-smooth lang niya. So dito tayo sa likod. Pasok tayo sa loob mga idol. Dito sa likuran, ayan. Ano ba yung illumination niya? Okay. So kunin natin ito. Pag-uusapan natin dito naman sa back seat. Okay, pasensya na, may dumi-dumi pa konti. Okay. Dito sa back seat is meron tong monitor din mga idol. Ayan, oh. Meron dito. Yan. So, pwede ka dito makapanood ng Netflix o YouTube, meron yan. Tapos, may vent din dito, air vent sa air conditioning. Tapos, yun. Sa likuran ng upuan na to, meron ditong parang lagayan ng mga gamit yan. Simple lang, ganun lang. And then, yun. Ito made of hard plastic. Tapos, dito meron siyang ilaw. At ito yung massive na sunroof sa taas. So wala tayong makikita sa taas kasi madilim. Tapos meron siyang ilaw na dalawa dito. Yan mga load sa taas. Meron doong hazard. Yan yung hazard niya. Button. Yung kinagandahan dito kay Model Y, mga loads, is ito. Dito siya. Unlike yung kay sa Model X or sa previous na model nitong Tesla, is dito siya sa likuran. So yung yung kanyang seatbelt is
nagagasgas tong upuan na part na to. So mas maganda tong ngayon na ginawa nilang innovation is dito na mismo nila nilagay. So hindi masisira yung ating leather seat dito sa likuran. Yun, ganda. Ganda ng texture niyan sa sidings niya. Tapos dito naman gusto ko yung materialis na ginamit dito. Yan. Ganda. Na may mga puting stitches dyan. So makikita mo talagang premium yung pagkatrabaho ng interior ni Tesla. Tapos dito sa likod, ayan yung sa likod. Napakalaki. Yung kinaganda dito mga lods yan, wala yung illumination niya pag sinara natin na nakapark siya. So kung mapapansin natin na wala kayong maririnig halos dito sa labas. Yung kanina bukas yung pintuan nun, kaya may naririnig tayo sa maingay sa labas. So yun, dumaan yung motor, pero wala kang maririnig na masyadong maingay kasi soundproof tong sasakyan to. Isa ito sa mga magandang features niya is yun nga, yung makapal yung kanyang window dito, yung glass window niya makapal, dalawang doble yan. May pang ultra violet rays protection, lalo na itong sunroof natin. Yan. So kung makikita, nagcha-charge tayo mga idol yun nag-i-increase yung kilometers per hour niya. Yan, umaakyat. So sa supercharger tayo. In terms of space dito, ganon, napakalaki ng space niya. So ako isang 5'9". So ayan, makikita nyo na yung tuhod ko is yun. Talagang napaka komportable ka rito nakaupo. At saka dito sa ulo ko, yun, malayo pa mga idol. Space. So napakataas at malaki talaga yung loob nito. Kasi compact SUV ito na category ni Tesla. So ngayon mga idol ay buksan natin yung front niya. So pag yung kanina sa doon natin pinindot, dito naman sa harap open trunk. Ayun. So na open ibig sabihin iba naman dito. Buksan natin yung trunk. Yung trunk is umangat lang siya kusa, no? Umangat lang siya, pero kailangan natin i-assist to pataas yan. Wala naman palang hinahawakan yun. Ito yung ano niya, itsura dito sa harap niya. So pwede itong lagyan ng ice na kunin to para i-drain yung tubig ko naman. Pwede ilagay mo dito bag o ano man, anything na i-load nyo, basta kasya dyan. Yan yung harap niya. Tapos ito yung para sa wiper niya, tubig, lagayan. Yun lang. So sa pagbaba nito, hindi to automatic katulad dun sa likuran. So ibaba natin manually, tapos just gently push it down. Okay, yun lang. Ayun na, pantay na. So ang bilis sa supercharger mga idol. Mag-ilan minuto pa lang tayo dito. Ayan na, 67% na, 20 minutes na lang. Ang bilis. So yun dito is tina-charge sila ng 19 pesos per kilowatt dito sa supercharger mga idol. So paano ang pagbayad? Kasi wala naman ditong cashier. Ito lang naman ang natin. So yung payment dito mga lods is doon. Kung anong naka-register na card o pwede rin GCash o debit card mo, credit card mo, yan. Doon na yun pag kinuha na natin itong na to, parang sa gasolinahan pa yung nozzle, electric nozzle ng Tesla, yun, automatic ibibill na niya yung card electronically. So online, yun na yun, bayad na siya. Ganun lang kasimple. So dito sa cellphone mga idol, ayan. So tatanggalin na natin. Okay. So iba na, hindi na siya green, no?
angat mo pataas, tapos hila. Ayan, ganun lang. Pag sa uli, pasok. Yun na. So, ganun lang kasimple. Balik na siya. So, we're done. Let's go! On Tesla's infotainment system, this has 6 speakers all around the car and has a crisp and high quality audio system. And in terms of power output, meron itong 295 horsepower at meron itong maximum torque na 420 Newton meter. Kung i-full charge itong car na to, si Tesla ay aabot ng kanyang matatakbo ng 466 kilometers kung full charge siya. So ibig sabihin, from Manila to Baguio, Baguio to Manila, tsaka siya drain ang kanyang power. So from 0 to 100 kilometers per hour, makukuha niya in 5.9 seconds. Ganun siya responsive. And then, ang mga benefits ito is, of course, wala ka ng key fob. Andun na install mo lang yung Tesla app sa iyong cellphone. And then, that cellphone mismo na andyan sa bulsa mo, paglapit mo kay Tesla, doon ay magko-connect na siya at mag-o-open siya para sa iyo. So in terms of PMS or preventive maintenance, so wala ka ng change oil dito, wala ka ng pagpunta sa mga gas station, wala ka ng pag-maintain in terms of transmission. So yun. At meron itong ground clearance na 167mm. So it's capable of passing through the road humps. Tesla also claimed this as one of the safest car nowadays. So the future is here na, mga idol. So mabibili mo to sa market sa Tesla BGC ng 2.3 million pesos. So, kung nagugustuhan nyo ang video na to, please give us a like at mag-comment ka dyan sa baba kung saan ka nanonood para malaman namin kung saan umabot ang video na to. And don't forget to click that subscribe button sa baba at yung notification bell beside para po updated ka sa i-upload naming videos. So, maraming salamat and ride safe and God bless you more po. See you on my next content. Babush!